Magandang araw, sambayanang Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay, pagsuporta, panonood at pakikinig sa ating mga balita at talakayan at pag-promote ng ating mga videos sa Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob ko po yan sa inyo, sa inyong kabutihang loob. Saludo. And you keep on inspiring me at ang aking mga kasama sa paninindigan po para sa advokasya natin sa pagsusulong ng mabuting pamamahala, pagtatanggol ng karapatan at kabutihan ng ating mga kababayan at ang paglaban natin at pagtutol at pagtatakwil sa korupsyon at pandarambong at mga abuso sa kapangyarihan na nagaganap sa gobyerno. Pag-usapan po natin, mga kababayan, itong panibagong panghaharas, pananakot na inilabas po ni Melvin Matibag, ang direktor ng NBI ni Marcos Jr. Simula po nang maupo ito si Melvin Matibag bilang direktor ng NBI, he is acting more as a political persecutor, demolition job operator, rather than becoming a really professional leader or professional bureau director ng isang supposedly ay professional na law enforcement agency, ang NBI. Nakakaawa ang ating mga professional, rank and file, career na mga NBI officers, the men and women ng NBI na matino at maayos ang kanilang pag-take ng oath, ang kanilang pananatili bilang bahagi ng organisasyon ng NBI na ginaganito ni Melvin Matibag, nagagamit niya sa pang-iipit, panunupil at panggigipit sa maruming laro ng politika ni Bongbong Marcos Jr. at ng kanilang grupo. Instead na maging patas, professional at malinaw na naglilingkod ito dapat sa kapakanan ng mamamayan, ginamit ni Melvin Matibag, obviously, ang poder sa NBI para ito ay abusuhin. Kaya nga tinawag siya kahapon sa Facebook Live ni former Congressman Mike Defensor na nagiging bobo at tanga si Matibag, according sa Facebook Live na pahayag ni dating Congressman at former Cabinet Secretary Mike Defensor. Una, nagsagawa ng press conference o media briefing itong si Matibag at pinapakita niya di umano ang mga building structural violations ni Congressman Mike Defensor at ng negosyo nila dyan sa may Ortigas, mga kababayan. Subalit, alam natin hindi naman siya building official o engineer o arkitekto itong si Matibag. Bagamat abogado ito, pero hindi naman nag-aastang parang matino na klase ng abogado. Ang layunin ng presentation ni Matibag sa media ay ipakita na ang istruktura binago nila Congressman Mike Defensor at upang maitago at mailusot ang teorya niya na binaluktot na human trafficking operations o related sa prostitution. Dahil may videoke, karaoke bar dyan o isang establishment na nagrerenta dyan sa compound ng business establishment or business structure na binubuo ng mga iba't ibang mga nagre-rent o mga lessor. Nagre-renta kina Mike Defensor, no? May mga convenience store, may iba pang mga opisina. Marami, napuntahan ko na pong lugar na ito several times. At nakita ko na rin po yung sinasabi ni Ginoong Matibag, ni Melvin Matibag. At wala akong nakita na parang magdududa ka na may ginagawang shady operations sila Congressman Mike Defensor o ang iba pang nagre-rent out sa kanila. Kaya po tinawag na bobo at tanga ni Melvin Matibag, ni Mike Defensor, si Melvin Matibag, sapagkat ito po ay gumagamit ng propaganda instead ng tamang pag-iimbestiga. In the first place po, hindi lang naman ang tinutumbok ni Melvin Matibag na di umano ay pugad ng prostitution o human trafficking ang nandoon. At ito po ay may mga permit, ini-inspection po ito
ng city government ng Pasig City na siyang nakakasakop na local government unit sa area ng mga business establishment na ito. At wala naman pong negatibo o mga violations na naisampa laban kina Congressman Mike Defensor. Subalit dahil nga naging kritiko ni Bongbong Marcos Jr. at nila Romualdez sa pagsisiwalat ng katiwalian at mga pandarambong at malawakang pangungurakot, lalo na itong 1.9 trillion pesos estimated na nawala sa flood control scam nila Marcos at nila Romualdez at ang buong sindikato, pinag-initan po si Congressman Mike Defensor. Yan naman pong obvious, no? At alam natin na si Matibag may isang kaso o isang case build-up dedicated para kay Martin Romualdez, kay Marcos Jr., kay Sandro Marcos, doon sa mga pinangalanan ni Saldico at ng mga 18 former soldiers at ng mga Diskaya couple at ng iba pa mga kontraktor at yung mga findings doon sa ginawa ni Marcos na ICI, yung Independent Commission on the Infrastructure, wala pong isang case build-up na inasikaso o talaga namang tinutukan ni Melvin Matibag. Halimbawa, yung mga mali-maleta na delivery kina Tito Soto, allegedly kina Erwin Tulfo, ang pagkakasangkot nila at iba pang mga personalidad ng mga tauhan ni Marcos, like itong sila Bunuan, dating DPWH Secretary, yung Budget Secretary ni Marcos, yung Cabral Files, no, na inilantad at ibinunyag ni Congressman Leandro Livesti. All of this ay mga seryoso na mga pangyayari involving high crime of corruption and plunder. And yet, the NBI under Matibag does not or did not even care to do a proper case build-up para po matulungan na masampahan ng kaso, mapapanagot ang mga naturang malalaking mga iskandalo na naibubunyag ng mga whistleblowers, including po ang pagsasalita namin nila Congressman Mike Defensor. Kami pong kinakasuhan ni Melvin Matibag. Ang mga inaatake niya at sinisira yung mga whistleblowers. Hindi ba obvious na may pinagtatakpan at mayroon siyang gustong wasakin instead na ma-build ang kaso doon sa mga nasasangkot at may mga kriminal na pananagutan hinggil sa maanomalya at iskandalosong pangungurakot at pandarambong sa flood control pa lamang, mga 1.5 trillion pesos hanggang 1.9 trillion pesos ni isang seryoso at matino na case investigation and case build-up. Wala tayong nakita o nadinig na ginagawa at tinututukan nila Melvin Matibag. Kaya hindi nakakapagtaka na tawagin siya ni dating Congressman Mike Defensor na bobo at tanga, kasi yung mga nagsisiwalat, yung mga naninindigan at nagpapahayag na tumututol sa korupsyon, yun ang kanyang binabanatan, yun po ang kanilang tinatarget para takutin, ipitin at sampahan ng kaso. Kagaya po sa akin, sinampahan nila ako ng kaso ng unlawful use of publication, mga lumang kaso na may layunin na sikilin at pigilan ang aking kalayaan sa pagpapahayag. At ganoon din po yung cyber libel nila. Hindi naman sila ang na-challenge doon sa mga pagbo-broadcast ko at ni Manong Jason sa kung ano ba talaga ang kalagayang pangkalusugan ni Marcos Jr. Sa gitna ng mga kontrobersya na siya ay mayroong malubhang karamdaman, nagsampa sila ng kaso na cyber libel laban sa akin at kay Manong Jason sa. Kaya anong tawag mo doon? Kami ba ang kalaban ng gobyerno? Kami ba ang nagnakaw? Kami ba ang sangkot sa mali-maleta, tunit-tuniladang mga pera? Na alam natin po, ayon mismo kay Saldico, galing yon sa bodega ng mga pinagnakawan at dinarambong na mga pera na iniatang sa kanya nila Marcos at Romualdez na siya ang magtipon. In his capacity as isa sa pinaka-trusted at inner circle member ng sindikato nang kasama pa siya nila Marcos at Romualdez. Kaya nasasangkot po sa pagbubunyag na ito ang mga dating sundalo na ito. Pero hindi ito binigyang pansin ng seryoso, matino at maayos na paggamit
ng kapasidad at ng competence ng mga kabutihan ng kakayanan ng NBI, hindi po ginamit ni Matibag yan. Kaya tama lang na siya ay sinagot ni Congressman Mike Defensor. Mantakin ninyo, idinamay niya ang buong pamilya ni Mike Defensor. Idinamay niya ang lehitimo ng mga pagnenegosyo sapagkat kung ikaw ay nagnenegosyo at mayroon doon mga leaseor o nagre-rent out sa'yo, hindi mo naman yan pwede pakialaman ang day-to-day operations nila. Of course, they have business permits, they have business registration, at mayroon silang mga inspection mula sa local government unit. So, compliance na nila yon sa'yo. Pero yung day-to-day operations, pag may nangyari dyan, hindi mo yon direktang sagutin sapagkat you have a contract na sila ay magpapanatili ng maayos na negosyo. So, ito po ang pinupunto ni former Congressman Mike Defensor. Bakit siya sinisingle out? Ay alam na natin dahil siya po ang isa sa mga tumutulong sa former 18 Marines na ito or mga former soldiers na naging whistleblowers. At syempre, itinuturo siya ngayon na isa sa mga leaders na nagbubuo ng malawak na pagkilos ng demokratikong oposisyon ng mga grupo laban sa gobyerno o administrasyon ni Marcos at Romualdez. Kaya naman, na-single out po si Congressman Mike Defensor. At napakadelikado ito sapagkat nagagamit hindi lamang ang ombudsman, kundi pati ang NBI para mangharas ng kaso. Ang human trafficking po na kaso, related to prostitution o pagbebenta ng tao o bata o individual o babae para pagkakitaan, ay heinous crime po yan. Walang pinagkaiba yan sa kidnap for ransom o mga rape o arson o plunder. You cannot post bail unless the evidence is weak. You can be granted bail application or mag-grant ang bail mo na makalaya ka temporaryo sa korte. Pero habang wala po ang bail approval sa application mo for your temporary liberty, nakakulong ka habang dinidinig ang kaso. Ganyan po kalupit ang gustong gawin ni Bilbin Matibag kay Congressman Mike Defensor. So pangalawang punto natin, ang ginagawa ngayon ni Matibag is a systematic, selective but very categorical targeting ng mga naninindigan at maingay ang boses na sumasama sa mga lantaran at hayagang pagkilos upang batikusin, upang itakwil at upang labanan ang mga katiwalian at mga malulubhang issue ng korupsyon na kinasasangkutan ng administrasyong Marcos at Romualdez. Yun ang kanyang tinatarget. At yan ay hindi mabuti at nakakasama yan sa demokrasya natin. Sapagkat kahit na NBI is part ng gobyerno ni Marcos at administrasyon niya, the NBI should remain professional at hindi dapat ito nagagamit bilang security agency o parang mga bodyguard sila ni Bongbong Marcos Jr. at na mga kurakot na politiko na siyang pinaglilingkuran ni Matibag the way he conducts himself as the director of NBI. Kaya naaawa tayo sa mga professional talaga na mga men and women of the NBI na hindi naman po sana ganito ang kanilang gustong gawin sa kanilang agency bilang isang pangunahin na professional law enforcement agency. Pero dahil si Matibag kinokorrupt niya at binubulok ang NBI as per allegations and as per display ng kanyang mga ginagawa sa nangyari na lusob sa Senado at mga pangingialam sa internal na mga bagay ng Independent Senate, nangialam siya dyan. Kung ano-anong mga report ang sinasabi niya, wala namang patotoo, pati ang paglusob sa kay Senator Bato de la Rosa at mga pananakot ng statement ay nilalabas niya. Yung buong kahambugan, nakita natin kung gaano ka-unprofessional at parang hindi abogado, hindi bureau director ng NBI, itong mga asta ni Matibag. Pinupuna natin ito sapagkat what Matibag is doing, hindi lamang ito sumisira sa institusyon ng NBI at sa mandato ng NBI. Sinisira mismo ni Matibag ang proteksyon ng mamamayan na dapat ang law enforcement agency, hindi po sila
ginagamit for political operations to harass, intimidate, bully, or suppress ang mga political opponents or political critics ng administrasyon. Hindi dapat yon. Pero on the contrary, yun po ang ginagawa ni Melvin Matibag. Kaya naman dapat punahin ito. Number 3, kailangan mag-resign na po si Matibag. Sapagkat sinisira na niya ang pundasyon ng NBI na isa dapat itong matino at pangunahing professional law enforcement agency. The longer that Matibag stays in power bilang NBI director, ay the deeper the NBI becomes mired, nagugumon sa mga abuso at mga kontrobersyal na mga panggamit politika ang nagaganap sa NBI. Dinadrag ni NBI Director Matibag ang NBI as an agency and institution pabagsak sa isang masama na political persecutor na role rather than the role of a professional leading law enforcement agency against high crimes, supposedly. Kaya marapat lang na sipain na itong si Matibag dyan sa NBI sapagkat kapag nagpatuloy po ang ganitong kalakaran sa NBI, marami pang bibiktimahin ni Matibag gamit ang NBI na mga inosenteng mga tao, gagawan-gawan nila ng kaso. At yun, mapapakulong ka, mapiperwisyo ka, hanggang sa hindi ka na maninindigan dahil natatakot ka na. Na ang gobyerno ay gagamitan kanya ng NBI para ikaw ay paluhurin, patahimikin, at eventually, kung hindi ka titigil, ay ipapakulong ka. O worst, ay gagawan-gawan ka ng mga kaso upang ikaw ay maperwisyo at makukulong ka. Yan ang nangyayari ngayon sa mga kagaya po nila dating Congressman Mike Defensor, sa akin, kay Ka-Eric, at marami pa na tinatarget ni Matibag, including ang asawa at anak ni Congressman Mike Defensor. Walang patawad talaga ito si Matibag. No? Unlimited ang abuso niya, mga kababayan. Pero ang lahat ng yan, babalik pa rin po kay Marcos Jr. ang pangunahing pananagutan kung bakit nagwawalang parang asong ulol si Matibag ay dahil kinokonsente at pinapayagan ni Marcos na ito si Melvin Matibag ay gumawa ng mga paglabag ng mga mandato ng NBI, iniikutan nila ang mga batas at ginagamit niya ang NBI bilang institusyon sa kanyang maruruming laro sa political demolition job, targeting legitimate political opposition and legitimate critics of the administration. Sana po ay may masmasan ang mga taga-NBI na mga professional na hindi po ninyo papayagan na hanggang ganito po ang akto at gawain na mga inilulunsad ni Melvin Matibag, nadadamay po ang reputasyon, ang dignidad at integridad at ang status ng NBI. Kaya dapat na umalis, palayasin na yan si Matibag dyan, no? But of course, hindi yan gagawin ni Marcos. But that is still a legitimate demand of the people. Siyempre, mawawala din yan si Matibag, matatapos din itong gobyerno ni Marcos Jr. May katapusan din ito. At sabi nga ng ibang nag-observe, no, Matibag will be just like another Torre. Si Nicolas Diwata Torre, na naging PNP chief for only 83 days, ginamit din niya nila Marcos sa kanilang pagkaladkad, pagpapadukot at pagpapatapon kay Pangulong Duterte. Pero saan siya ngayon? Ginamit na lang siya na tagabantay ng trapiko at mga basura sa MMDA. Mga kababayan, doon din yan papunta si Matibag. Gagamitin lang ito ni Marcos. Pero alam natin, may katapusan at may kabayaran yan. Yan ang antayin natin, no, mga kababayan. And saludo naman tayo kay Congressman Mike Defensor at sa kanyang pamilya na patuloy silang naninindigan bagamat ipit na ipit at talaga namang nilulupig sila. Pati legitimate business nila, legitimate economic activities ng kanilang pamilya, pagninegosyong tama at matuwid, hinahabol na rin po ng gobyerno. At ngayon may mga kaso pang isasampa na pwedeng ipakukulong sila ng walang piyansa. Dahil ito ay mga
gawa-gawang kaso pero pwedeng palusutin dahil ang laro na ito ng maruming paggamit ng mga kaso, ginamit din yan nila Boying Rimulya at nila Marcos sa kapareho po nila Senator Jinggoy Estrada. At mabuti na lang para kay Chis Escudero at kay Joel Villanueva, naging hudas sila, kaya hindi nila nararanasan. Sila nakabuti sa kanila, pero nakasama yan sa taong bayan. Sapagkat kung maging hudas ka pala, ayan din ang gusto ni Matibag, maghudas si Mike Defensor, maghudas kami, at makipagsabwatan sa kanila para i-drop ang mga kaso o tigilan na ang mga pananakot at panggigipit sa amin. Pero kami naniniwala, hindi naman forever po tahimik at hindi magsasalita at hindi maninindigan ang taong bayan. Naniniwala pa rin tayo dyan. Darating ang pagkakataon, taong bayan na mismo ang kikilos. At yang si Matibag, titibagin yan ng mamamayan kung hindi yan lalayas at mag-resign sa NBI. Kasama sa kanyang boss amo na si Marcos Jr. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig sa programa natin sa Balita at Talakayan. At sa mga nagtatanong po kung paano kayo makakatulong, ang ating GCash line po para sa Ka-Eric Celis Bangon Sambayanan People's Movement at sa ating mga activities, you can donate 1 peso, 2 pesos, 5 pesos. The amount doesn't matter. It's the sincerity of your heart supporting our advocacy. Ang numero natin, 0916-308-7710. Ulitin po ni Ka-Eric, 0916-308-7710. Rohilda Celis kay Langging po. Maraming salamat. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka-Eric. Mabuhay!